Not all who call on his holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction and the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction and the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction and the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Not all who call on his holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction and the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction and the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. I-play pa rin naman natin yung ano. Yan. Gandang gabi po sa bawat isa. Welcome po muli sa ating live podcast dito sa The Narrow Gate Ministry. So Ramil, magandang gabi po. Pastor Derek, magandang gabi. Babalik po tayo, Pastor, at part 2 na po tayo dun sa ating tinalakay noong nakaraan, yung about provisionism. Ano nga po bang provisionism? At talakayin din po natin siguro kung sino yung nag-coin nito, yung nagtuturo nito, na nag-espouse nitong katuruan po ito. At may video po siya dito. Sige, panoorin natin. Si Layton Flowers, siya yung
originator ng Oo. word na provisionism. No? Provision. Tingnan natin kung ano ba yung ibig sabihin nung salitang, nung acrostic nila na provision. Provide. Talagay doon sa Provide kanilang po eh. website. Provide. Ano bang ibig sabihin niya? Theology 101. Welcome to Sociology 101. My name is Leighton Flowers. I'm the Director of Evangelism and Apologetics for Texas Baptist. And the purpose of this video is to give a brief overview of the title or label called provisionism. Now, I know many people don't like new labels or new isms. I don't like them either. But labels are necessary in theological discourse to help people to understand what you believe and why you believe it in a simple way. There's nothing special about these labels, whether it's Calvinism or Arminianism or Molinism or Augustinianism or Pelagianism or all the other isms of man throughout human history. They're created labels to help us to understand doctrine. And provisionism is just one that we've recently coined because it really does capture what we want to highlight, and that is God's provision for all. God is a good God. He's recognizably good, meaning that a God who provides, a God who loves, is a God who sent his son to die for the sins of the world. Good people provide for those in need. I think we could all talk about those that we would consider good people within our churches and our neighborhoods. The people who are considered good are those, of course, have a relationship with the Father. But what is recognizably good about that person? I tried a ton of AI work. Typically, one of the most known and seen characteristics for someone who's considered good is that they provide for others in need. And that's what we say when we say God is good. He's a God who provides. If someone is lost, he provides atonement. He provides a means of reconciliation. If someone is dead, he provides a life-giving truth. And how is one made alive? Through belief in his truth. As John 20:31 says, these things were written so that you may believe, and that by believing you may have life in his name. So how does a dead man come back to life? Through faith in the life-giving truth of his word. And we believe God provides that truth, that light, which comes to all men so that all may believe. Now, we've used the acrostic provide in much the same way that Calvinists will use the acrostic tulip, or other groups have their various acrostics in order to help to, solidify their perspective, to give us passages of scripture that support their particular statements of faith. And that's all this is. There's nothing obviously canonized by this or special about this. This is just a way in which you can remember the core tenets of a provisionistic soteriology. What we are trying to say, in contrast to what some Arminians say, though we're very close to Arminianism, we wouldn't consider ourselves Arminians completely because we don't hold to some of the presuppositions of Arminianism. And of course, we would disassociate with what Calvinists teach. And we don't really want to be called, modified Calvinist or 3-point or 2-point or 1.5 points or something like that of Calvinism, because we really are rejecting the presuppositions of the entire grid of the whole Arminian Calvin debate. And that's what we're really trying to highlight in this concept of God's provision. And so let me give you just a quick overview. I want to keep this short for those that like to share these videos with others. There are other resources there. There's a link in the show notes if you want to go in more depth. My goal here is not to go real in depth, just to give a quick overview for those who are being introduced to provisionism for the first time so that you can understand what it is. So first, the P in the word provide stands for people sin. We all agree that people are depraved. We're sinful. We all sin and fall short of the glory of God. And this separates us from fellowship with God. This is why Adam and Eve were cast out of the garden, which is what we believe the scripture was talking about when it says, if you eat of this forbidden fruit, you will surely die. Probably wasn't talking about a physical death, though it could have been referring to the fact that they are now going to physically die. What we think, or at least what I believe, is that it means that you're going to be cast out of the garden, out of personal fellowship with the Father. And therefore, the deadness, the spiritual deadness, is representing separation from the Father.
much Balikan na like the lang prodigal son was Ganun naman yan eh. Opo. Pareho lang yung ating tatalakay. Okay, meron naman tayo dito nung acrostic nila na provide, no? At nakuha naman natin kung ano talaga yung gist nung kanilang Yun, hindi naman. Oh, hindi naman. At tayo nga ay naroon na sa second, no, na letter sa acrostic na provide. At oo nga, no, atin lang ni-review yung kanilang word na P ay people sin. Hindi na nila kinategorize yung sinfulness ng human being into partial or total, no? Oh. Sa kanila, generally lang ay ang tao ay makasalanan at nahiwalay sa Diyos. At gaya nga ng sinasabi ni Leighton Flowers, ay si Adam and Eve, no, ay nagkasala at yun ang dahilan kaya sila inalis sa Hardin ng Eden, pinalis. Ngayon, makikita natin na partial yun. Ang kay Leighton Flowers, ayaw daw niya na makategorize sila as Arminian or two-pointer Calvinist or one-pointer Calvinist. Pero in essence, one-pointer siya no? Kasi naniniwala sila sa security of salvation, yung eternal security, no? Kaya one-pointer siya, pero ayaw daw niya yun. Kasi daw totally ay hiwalay sila sa debate between Arminianism and Calvinism. Ayaw din naman nilang patawag na sila ay four-pointer Arminian. Pero sa totoo, sinabi din niya na we are generally Arminian. Pero ayaw naman niyang patawag na Arminian. Nakakalito. Diba? So nakakalito siya kasi inamin niya na siya ay generally Arminian ang pinaniniwalaan, pero ayaw daw naman niya na siya ay ma-categorize as Arminian. Ngayon yun nga, people sin, and of course, alam natin na sinabi naman din niya na siya ay Arminian, at tama naman na ang Arminian ay naniniwala na ang tao ay partially unable o partially depraved lamang. So, gaya nga ng ilustrasyon natin last week, no? Para sa kanila na Arminian, ang makasalanan ay may sakit lang, no? At kaya pa rin naman niyang mag-respond. Kaya lang kailangan lang niya ng tulong ng Diyos. Kailangan lang i-assist. Kailangan lang siyang gamutin. Sa Calvinism naman o sa total depravity ay ang tao ay patay sa kasalanan. Wala talagang kakayahan. Wala talagang kakayahan. Spiritual yan. Spiritually. Hindi physically, no? Nagaya ng interpretation ng mga Grace for All Coalition members na akala nila ang definition ng total depravity ay hindi din daw pwedeng makagawa ng masama. Bakit daw nakakagawa ng masama kung talaga daw walang ability? So hindi niya naunawaan na yung total inability ay sa paggawa lang ng mabuti. Yung paggawa ng masama ay talagang yun lang ang kayang gawin. Pag sinabing totally depraved. Kasi nga, total ang kasamaan. Wala siyang kakayahang maging mabuti o makapamili sa pagitan ng mabuti at masama. Ang kakayahan lang ng isang tao ayon sa tulip, sa total depravity ay, ang kakayahan lang ng tao ay to choose between lesser evil and greater evil. Yes. But both of his choices, all of his choices are evil. Pero sa provisionism at saka Arminianism ay partial lang, nakakapili pa rin ang tao na maging mabuti. Hindi nila inaamin yung for all have sinned and fall short before the glory. Fall short, ibig sabihin kahit anong gawin niya, unable siya. Kasi nga, fall short nag-fall short. Hindi niya kaya. So, paano nila in-interpret ito? No? Romans chapter 3 verse 23 na yun. Paano nila in-interpret? Fall short but able. Nag-fall short pero can be remedied by their choice. Kaya hindi pa rin nag-fall. Maybe not short but kumbaga long enough to consider as valid nung kanilang goodness before God. Paano yun? Sabi doon, for all have sinned and fall short before the glory. No one is righteous, no one seeks God, no one understands God. Sa kanila, they are still able to understand. Kasi nga, ay partial lang So kaya nga, kay Leighton Flowers, yung provisionism ay
kaya ng tao na mag-respond. Kaya nga yung R niya ay yung responsible, able to respond to God's appeals for reconciliation. Yun po yun, irresponsible. Yun yung kanyang ikalawang letter sa acrostic na provide, responsible. Pero may mga supporting verse po siya, malabo kasi po dito eh. Able to respond to God's appeals for reconciliation. Opo. Well, ang mga verses niya ay for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Those whosoever believes. Yun Yung lang. believes, yun ang response. Acts 16:31, no, na sumampalataya ka, believe in the Lord Jesus Christ, and you will be saved. So, people are able to believe. Ang problema, mayroon ding verses gaya ng Acts 14, no, 38. 13. 13:48. Ano yan? Tingnan natin Ang po. problema natin doon sa Acts 13:48, mayroon din namang verses na in those who believe, in those who were ordained to eternal life, believe. Believe. So parehong totoo, ano? Oh. Sa kanila, isa lang ang totoo. Yun lang, able lang to respond. At Oh. para sa kanila, ay kaya sila na-save, ay dahil, at kaya sila na-elect, ay sila ay nag-respond. And those who believe, sabi doon, Acts 16:31, Pinili yung ang sumampalataya ay binigyan ng buhay na walang hanggan. Therefore, ang dahilan sa pag-elect ng Diyos para bigyan ng buhay na walang hanggan ay yung pagsampalataya. Hindi naman natin tinututulan yon. Opo. Pero mayroon ding verses na nagsasabi, Acts 13:48, ano ang sabi dyan? Malinaw po yung sabi dito. Nang marinig ng mga intil ang mga salitang iyon, sila ay nagalak at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya. At sumampalataya ang lahat ng hinirang para sa buhay na walang hanggan. Ayun. Kaya sumampalataya. Bakit? Dahil hinirang para sa buhay na walang hanggan. Hindi sumampalataya kaya naligtas. Kundi, kaya sumampalataya ay hinirang sila. At yung hinirang ay sasampalataya at maliligtas personally, ma-experience. Na-experience lang ang salvation. Kasi sila ay definite na maliligtas dahil nga sila ay hinirang, sila ay tatawagin lang doon sa estado ng kaligtasan. Ngayon, ang pagkakaiba sa provisionism, Arminianism, Molinism, at saka Calvinism, yung tatlong yun ay nagkakaisa na sila ang may kakayahang sumampalataya at yun daw ang dahilan. Doon sila nagkakasundo, Pastor. Doon sila nagkakasundo. Na yun daw ang dahilan kaya sila naligtas. Sa makatuwid ay hindi ang Diyos ang talagang dahilan. No? Hindi yung paghirang, kundi yung pagsampalataya. At kaya daw sila na hinirang ay dahil sumampalataya. Kumbaga sa actual na pagsampalataya, sakalang tutugon ng Diyos. So nauna sa kanila yung pagsampalataya. Sa Calvinism naman, ang nauna yung paghirang. Kumbaga, tayo ay concerned doon sa accuracy. Hindi natin tinatanggihan pareho yun. Dahil pareho namang nasa Biblia. May narinig ako na argument dyan sa Facebook na Bible lang daw ang dapat paniwalaan. Di ba? At yun daw ang sinasabi ng Bible. Ang kaso, nalingatan niya na may sinasabi rin ang Bible na kaya sumampalataya ay dahil hinirang. Kaya't ang mga hinirang ay sumampalataya. Sumampalataya ang mga hinirang. So, kaya nga, nalimutan niya na may ganoon din. Paano yun? Paano mo pag-aawayin mo ba yun? Ang sa mga Arminian, sa Provisionist, at saka sa mga Molinist, pinag-aaway nila ang Yes verses po, sa Bible. Yung mga verses na yan. Pinaglalaban-laban. John 3:16. Versus yun sa 1 Peter na sila nga rin ay sinirang, no? Dahil sa salita at sa espiritu sila'y binuhay. At saka sa lahat ng bati, sa mga hinirang ng Diyos, sa mga hinirang ng Diyos sa Galacia, sa mga hinirang ng Diyos sa Corinto, Yung mga saints. talagang mga hinirang ang mga tawag, hindi yung sa sumampalataya. Sa sumampalataya, nauna yung paghirang. Ngayon, Hinirang talaga. sa halip, ang Calvinism kasi, para lang sa sobrang matatalino. Hindi. Ano lang yun? Biro lang ha. Kasi hindi nila, kasi ang Calvinist, accurate sila. Gusto nila na
mapag-reconcile, ayaw nilang pag-awayin. Ang Calvinism, di nila pinag-aaway, ba't nire-resolve? Bakit dito sinabi at ang mga hinirang ay sumampalataya? Ba't naman dito sinabi at ang mga sumampalataya ay naligtas? Di ba? Kaya ang ginagawa natin ay alin ba ang nauna? Kasi tiyak na may timetable sa pareho eh. Kasi merong element ng time kasi. Diba? So, ang ginagawa ng mga Calvinista ay hindi nila pinag-aaway, kundi kanilang pinagkakasundo. Revision pa yun. Yun. Yung pala kasi, may nauna. Yes. Merong logical order. Kasi lahat ng mga pangyayari may order eh. Hindi pwedeng wala na sabay-sabay naganap. Di ba? Ngayon, ang ating sinasabi ay may logical order of salvation. Alin ba ang nauna? Yung bang pagpili o yung pagsampalataya? Yung bang pagbuhay o pagtugon? Ngayon, kung titingnan mo ang logic, yung bang patay makakatugon pag hindi mo na binuhay? Ay talaga namang common sense, hindi. Logic eh. Kaya nauna, yung paghirang. Pagkatapos, sa oras na siya tinatawag, binubuhay. Oo. At pagkabuhay, makakasampalataya. Ang walang time frame, halos, immediate yung parehong sa halos sabay na ganap, ay yung pagsampalataya at pagbuhay. Kasi talagang split second, pag binuhay ka, lahat na ng iyong naipangaral sa'yo, maunawaan mo kasi buhay ka na eh. So, yun ang hindi nila matanggap, na nauna yung paghirang, pagkatapos ay logical order, siya binuhay muna bago siya sumampalataya. Dahil hindi siya makakasampalataya eh. Kung siya patay sa espiritu eh. Anong sabi? 1 Corinthians 2:14, sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng espiritu ng Diyos ay hindi makakaunawa ng mga bagay ukol sa espiritu. Sapagkat ang mga bagay na ukol sa espiritu ay maunawaan lamang sa parang spiritual. So therefore, kailangan mo munang panahanan ng espiritu. Romans 8:16 ang sabi doon, sapagkat ang espiritu, capital letter, Romans 8:16. Sapagkat ang espiritu, capital letter na A, ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu, small letter E, na tayo yung mga anak ng Diyos. So kailangan muna, may espiritu ka ng Diyos, bago ka makapagpatotoo, maka-grasp ng katotohanan na ikaw talaga ay anak ng Diyos. Unless the Holy Spirit regenerates a person, he cannot understand God and His Word. So therefore, sa atin, hindi natin pinagsasabong. Kundi ating pinagkakasundo, alin ba ang nauna? Totoong pareho. Pareho naman ang sumampalataya ay binigyan ng buhay na walang God. Totoo rin naman na ang mga hinirang ay sumampalataya. At sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. So, alin ang mas sa tingin natin sa isang taong mayroong kapasidad na talagang mag-isip ng hindi bias, ay talagang makikita natin na parehong totoo. Huwag nating pag-awayin ang Bible. Sila ganun ang ginagawa po. Yes, ayan po ang malaking diferensya sa pagitan ng Reformed theology at saka Arminian theology, Provisionist theology at Molinist theology. Pinag-aaway-away nila ang mga verses sa Bible. Instead na alamin nila ano ang sinasabi at bakit sinabi. Mayroon pala siyang order. Hindi pwede iyon na ang mauna ay pagsampalataya ay patay pa nga. Paano makakasampalataya ay patay nga? Di ba? Ang kaso, ang kanila, sumampalataya muna bago binuhay. O alin na lang una? Yung karitela o yung kalabaw? Yung karitela. Yung kalabaw. Talagang Armenian ka. Armenian, ano? Biro mo, hila-hila nung karitela yung kalabaw. Nauna muna yung pagsampalataya bago nabuhay. Nagulat tuloy yung Kailangan muna mabuhay kasi kailangan muna may hila. Mayroon munang magdadrive sa'yo na maunawa mo yun. So, nauna muna yung kalabaw, yung pagbuhay. Kasi sinong hihila sa karitela? Nalito lang po ako sa Kung nauli ay kalabaw. Pero doon po sa doktrina diba? hindi ako nalilito. Naluti ka sa karitela. Tawag sa amin doon kasi kangga. Po, Kangga eh, di ba? Kangga po yun. O kaya ay paragos.
Hindi pwedeng ang nauna ay Paragos. Di ba? Kasi yung kalabaw ang imaginein mo, yung Paragos ang nauna, yung kalabaw nakasunod. Paano yun lalakad? Ganun din, kailangan muna mauna ang pagkilos ng Diyos bago ang tao makatugon. Oh, 'di ba? Kasi nagre-react lang at sa totoo lang no, men are only reacting to the work of God. Yes. Man works because God first worked in the heart. Unless God did an initial work sa tao, he cannot work on his own because he is totally unable to work out his salvation because nobody is working in. How can he work out? So paano niya gagawin ang isang bagay na hindi niya kayang gawin na walang nagbigay pa sa kanya ng pagnanasang gawin at ng abilidad na gawin niyo? Kaya nga, ang ating argument dyan, only God can understand himself. Because God's thoughts are higher than our thoughts. Yes. God's ways are higher than our ways. So only the Holy Spirit of God can understand the thoughts of God. Because God, the Holy Spirit, is God. Kaya nga, nagkakaroon ang tao ng abilidad na makaunawa sa Diyos ay dahil may Holy Spirit siya. Because without the Holy Spirit, kung gagamitin niya ang kanyang sariling karunungan, ang kanyang sariling espiritu, ang kanyang sariling pag-iisip, intellect, how can he understand God? Hey, God's thoughts are higher than man's thoughts. So kaya nga, kailangan muna ang God the Spirit to help him understand. Because only God the Holy Spirit can understand God's thoughts, can articulate the ways of God and the work of God. Kaya nga, kailangan muna may Holy Spirit ang isang tao. Bago niya ma-appropriate yung mga benefits ng salvation at bago niya maintindihan yung gawain ng pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoon Kristo. Kaya nga, if we have the mind of Christ, if we have the Holy Spirit, we have the mind of Christ. And that's the reason why we understand God the Father, because the Holy Spirit is in us, and the Holy Spirit makes us understand the mind of Christ. So therefore, logically, talagang nauna yung election at yung pagbuhay, saka lang nakatugon, at saka yung karanasan ng kaligtasan. Hindi po pwedeng ang tao ang parang nagkokos sa Diyos para kumilos. Na kailangan muna ng tao na sumampalataya bago ang Diyos i-elect siya. Baliktad, nauna ang kariton kaysa doon sa humihila. Di ba? Yun yung problema ang malaki. Yun naman pa siya lang naisip ko, no? At ako'y nagtataka. Bakit? Matatalino naman to eh. Katulad yan ni Dr. Layton. Doktor yan eh. Hindi nila naunawaan yung ganung bagay. Dinidisregard lang nila. Katulad na lang po nung sinasabi sa Romans, di ba? Yung order ng salvation doon, sa Romans chapter 8, na rinidestin ng Diyos at yung kanyang ay tinalaga, ay kanyang pinili at glorify niya. Yung pagkasunod-sunod kasi po doon eh. So, binabaliktad nila yun. opo. So, doon pa lang po sa bagay na yung pastor, ay malinaw naman siya kung tatanggapin mo yung unawain mo siya as plain language ng Bible. No? Kahit hindi mo na siya interpret talaga eh. Yun na yun yung sinasabi po doon eh. Kaya lang nagiging problema ay bakit ka na? I believe ultimately it is pride that causes that misunderstanding. Kasi ang tao kasi ay lagi nang gusto niya ay meron siyang ambag eh. Kumbaga siya ang dahilan eh. Kasi kung aaminin ng isang tao na talagang wala siyang kakayahan, in the first place ay huhubarin niya ang kanyang sarili. Huhubaran niya ang kanyang sarili sa kakayahan at yun ay masakit. Masakit tanggapin. Well, in fact, nung ako ay Armenian pa rin, kaya niya ni Dr. Layton Flowers. Ako lang ay 5-pointer talaga. Full-blooded Armenian. Nakikipag-away talaga ako. Kasi ang iniisip ko, bakit pa ako ililigtas ng Diyos kung ako'y tumalikod na? Para namang walang katarungan yan, di ba? Na parang ililigtas pa rin ako, ako'y nagpakasama na. So, ang nagdadrive sa akin para maging Armenian ay yung paano kung ako'y tumalikod. So therefore, kung kaya ko pala na tumalikod, kaya ko ring tumanggap.
Kasi kung ako'y tumanggap uli, kung tumalikod ako, ang doktrina ng Arminian, you can go back. Nag-backslide ka. So, pero patuloy ka pa rin makakalapit. Kaya nga, may kakayahan ka eh. So, kaya nga, ang tao talaga ang dahilan ng total salvation. Yung completion ng salvation din, nakadepende pa rin sa tao. At talagang ang nahubaran ako ng pride at ako talaga'y umiyak ng umiyak at nagkumbaba sa Panginoon at talagang sabi ko, sa panalangin ko ay, Panginoon, wala talaga pala akong kakayahan. Wala pala talaga. So patawarin mo ako dahil akala ko ipinagtatanggol ko ang iyong ang iyong dangal eh. Pero ako pala, dangal ko pala ang aking pinagtatanggol. Kasi mawawalan ako ng ambag eh. At syempre pag galing ka sa Catholicism, lagi nang mayroong kang mayroong kang concept noong iyong contribution eh. Na iyong i-fulfill itong mga mga kondisyones na ito ng Roman Catholic, no, yung mga sacraments Kailangan para ka maganap ang kaligtasan mo. Nung ako'y maging Christian, may concept pa rin ako noon, kaya nga ang hirap alisin noong ako pala hinirang kaya ako sumampalataya. Ang pinagdidiinan ko, ako'y sumampalataya kaya ako hinirang. At yun talaga basically ang unang-unang premise ng isang Arminian. Eh sabi nga ni R.C. Sproul at saka ni John MacArthur, no, both of them say that nobody is born a Calvinist. But when men go to heaven, after they die, they will immediately become Calvinist. Doon nila maunawaan, wala pala talaga akong ambag. Pero hindi isinisilang ang tao na agad malalim na sa theology. Kasi ang Calvinism is, it will take a while before you can understand it fully and before you can fully grasp the depths of the work of God in salvation. Kumbaga ang Arminianism para lang sa mga baguhan. Kaya nga hindi itinuturo yung election sa isang bago pa lang mananampalataya. Baka yun ay kanyang gamitin pa, no, para sa hyper-Calvinism, magiging hyper. Naalala ko po, Pastor, yung kaibigan yung pastor na nagturo niyan sa mga... Pulis pa naman. Likas na ang mga pulis, talagang matulis. Pwede na niya akong babae. Kasi ligtas na inilik ako Pagka ganun. Tinuturo pa naman ay sa mga bagong believers. At saka hindi mo sure kung believers. Kasi sa kanya, excited Ganon kasi ang isang bagong Calvinist o isang bagong Reform. Excited sobra. Na yung akala niya, yung angkop sa kanya ay angkop sa lahat. Pero hindi niya naunawaan, no, dahil nga siya excited masyado na hindi pa pala dapat ituro sa ganitong level lang ang pananampalataya na tao, no. Kasi baka mamaya samantalahin niya, no, abusuhin niya na yung doktrina pala ng eleksyon kahit palang anong gawin ko, no. Kasi hindi naman niya nauunawaan na yung doktrina ng kaligtasan, yung means as well as the yung cause ay parehong gawa ng Diyos Yes. Di ba? The end as well as the means are both foreordained. Tinuturo mo lang yung end. Paano yung means? So pag ang yung election kasi yun yung end. Talagang end na yun. Election talaga. Ikaw talaga inelect. Salvation na siya agad So dapat lang ituro sa mga bagong mananampalataya ay yung kanilang responsibility. Sumampalataya kayo. Kaya it's very hard na to understand para sa isang non-believer na kayo inirang na, kaya ligtas na kayo, mahirap yun. Kaya laging hindi kasalanan na sabihin mo sa mga hindi pa mananampalataya na sumampalataya kayo. Huwag mo munang ituro yung hinirang kayo. Huwag muna. Mahirap yun. Kayong mga hinirang. Sabihin mo, kayo mga hinirang na. Di ba? Hindi mo pa naturo ang sumampalataya. Oo nga, no? Di ang gagawin nila, sila sasalaulain nila. Okay, tapos yung ikalawa nila, no, nasabi nga natin, no, sa provisionism, no, unlike sa Arminian, yun ang pagkakaiba ng provisionist sa isang Arminian, no. Sa Arminian, kailangan ng prevenient grace. Parang kailangan talaga ng pagtulong ng banal na espiritu sa tao para siya makaunawa.
Kumbaga, may aid ang Holy Spirit. Pero ultimately, sa Arminian, siya pa rin ang magde-decide. Pero sa provisionism, yun naman ang malala. Sa kanila, hindi kailangan ang tulong ng Espiritu Santo. The Word of God is enough. And human has the intellect, the intellectual capacity to understand the Word of God without prevenient grace. Hindi, no? Ang sa kanila lang, illuminating grace. Ang illuminating grace ay depende rin sa kanilang karunungan, kumbaga. Ina-illuminate ka nga pero hindi mo kayang isipin, so hindi pa rin. Kaya kumbaga ay mas biblical ng konti pa yung Arminianism pagdating doon sa tinatawag nilang yung people are able to respond. Yung able to respond nila. Kaya nga yun ang isang pagkakaiba ng provisionism sa Arminianism. Ang kanila, yun ay makikita dun sa kanilang acrostic, no, na responsible, able to respond to God's appeal for reconciliation, at saka yung illuminating grace lang provides clearly revealed truth so that all can know and respond in faith. Wow. Clearly revealed. Kumbaga, clearly revealed na, kaya kailangan ikaw nang magpasya. Clearly revealed. Clearly, malinaw na, biruin mo, no? Hindi pa maunawaan. Ang problema doon sa ganoon, experience-wise, no, ay bakit sa isang evangelistic crusade o sa isang Bible study, yung mga karamihan pa ng mga professionals at saka talagang aral, sila pa yung hindi makaintindi. Tapos yung mga hindi talaga mataas masyado ang pinag-aralan, no, plain lang na high school graduate, yung iba college level, pero yung mga may masteral at yung may mga intellectual capacity na talagang matatalino kaysa sa yung matataas ang IQ, ba't naman hindi nila maunawaan kung kaya talaga ng sarili? Kaya, yun nga po yun eh. So, kukontrahin natin yung natural ng tao yung natural ability to understand and to exercise their intellect. Kukontrahin itong doktrina na clearly daw Kasi kung clear na siya, kung matalino yung isang tao, ay mas madali niyang maunawaan yun. Kasi wala naman daw aid ng Holy Spirit So therefore, kung i-exercise lang ng tao yung kanyang sariling karunungan, mas madaling makaunawa, yun talagang mataas ang aral. Eh bakit naman karamihan ng mga nagiging mananampalataya ay yung mga walang PhD, yung walang mga master's degree? At saka yung mga hindi naman talaga matataas ang kapasidad. Kasi may tao talaga na mayroong natural ability na pagsilang niya, mataas ang IQ no? Normal. Yes. May mga taong ganun normal. May mga tao namang pagkasilang ay talagang average lang sila. So kahit anong aral nila, talagang average lang. At mayroon naman taong talagang kahit anong gawin, talagang 75 lang, parang si Duterte. Ganon siya sabi nga niya di ba? Ganon lang capacity niyang mag-isip O pero bakit naman ang mga mas nakakaunawa kung talagang ang kakayahan lang ng tao na mag-isip at saka yung kanya lang karunungang na-acquire niya sa pag-aaral ang gagamitin at dahil malinaw na naman daw pala ang gospel, bakit naman mas karamihan ng Kristiyano yung mga hindi naman talaga nag-aral? Lalo sa probinsya, no? Talagang faithful sila. Faithful sila, Naunawaan nila. O kaya nga, masasabi natin na hindi ayon sa sariling karunungan. At saka ang sabi din ng Panginoon, no? Not by might, not by, di ba? But by my spirit. Not by human intellect, but it is by the Spirit of God. Nor by power. Not by might, nor by power. And of course, not by intelligence of human beings, but by the Spirit of God. Sinabi po pastor ni ni Pablo na ginagamit niya yung mga sa tingin ng sanlibutan ay hangal. Kung tama po Iyon, para tama. hiyain sila. Yes. Kasi bakit? Karanasan ni Pablo na siya'y talagang mas marunong kaysa mga apostol. At sabi ko nga noon, as an illustration, Apostle Paul was far more intelligent than the apostles. Kaya nga siya ang nakapag-systematize talaga ng theology, no? Dahil talagang siya ay nag-aral kay Gamaliel at siya ay isang Roman citizen. Dual siya citizenship. Ang tatay niya ay may kaya. So kasi sila ay meron talagang, kumbaga sa panahon ngayon, ay parang may factory ng tolda.
Kumbaga may abilidad sila na mag-produce ng tent. Kaya nga si Paul natuto sa tatay niya, no, ng tent making. At yun ding abilidad para mag-produce at saka mag-account, taglay-taglay ni Paul. Even when he was already a missionary, doon siya kumukuha ng ikinabubuhay. Because he was also a businessman. Businessman siya. Kaya-kaya niya. Ngayon, hindi lang siya businessman, talagang aral siya, no, sa law Grabe, ni Moses. no? Talagang malalim yung kanyang alam. At aral siya sa education ng mga Romans. Kasi siya ay anak ng isang may kaya. Kaya siyang papag-aralin, no? At talagang ang kinuha na tutor ay isang pinakamagaling, no, sa lahat ng mga Si teachers, Gamaliel. si Gamaliel. At pinakikinggan si Gamaliel, even ng Sanhedrin, no? Kasi nga siya ay, kumbaga ngayon, siya ay kagaya nila Miriam Santiago, defensor. Talagang brilliant to, no? Brilliant lawyer. Ngayon, bakit tingnan mo, bakit hindi naintindihan ni Pablo ang pangangaral ni Jesucristo? Tama. O bakit? Kasi hindi pa kumilos ang banal na Yes. espiritu. Yun ang dahilan na hindi clear. Mali yung kanilang kaalaman at saka kanilang contention ng Bible daw ay clear na sa lahat ng tao eh. Kaya daw intindihin ng common mind. Hindi kailangan daw ng banal na espiritu ang tulong. At saka pagbuhay. Kasi nga hindi nga sila naniniwalang patay sila sa spiritual. Pastor, may kaunayan din po siguro dyan, ano, yung kaya hindi mo masasabi talaga na grounded talaga sa theology ang isang tao na hindi talaga dumaan dun sa foundational talaga na kaalaman patungkol sa pag-aaral tungkol sa Diyos. Halimbawa, yun nga, ikaw ay graduate ka ng bachelor sa secular, then nagdirekta ka na mag-masters kayo, binabanggit po natin itong previously. No? Nangyayari, lumalabas yung iba-ibang katuruan dahil dun sa secular na kaalaman nila, ay kumbaga ini-integrate na po nila pa Yes, sa oo. nalalaman nila. Mali naman. Katulad ni Ed Lapis, no? Yes, opo. Pero isa pa rin ang doon dahilan, ma-pride masyado para bumaba uli sa mga basic Bible teachings. Tama. Kasi kung sila naman ay aral, mas maganda nga di ba? Aral ka sa secular, Mas madali. tapos ay bumaba ka uli sa grassroots, kumbaga, no? Doon sa talagang basic Bible teachings. Di nagpa-train ka sa isang pastor, tapos nag-aaral ka rin. Kahit na masters ka, pero nag-aaral ka rin ng mga basics sa isang tao. Talagang you are humble enough to really discover what are the historical backgrounds of certain truths, of certain statement of faith, no, on yung mga na-formulate na mga statement of faith ng mga iba't ibang grupo. So, kaya lang ang problema kasi is yung pride na kami professional na nga . So ako masters na lang. Ayoko na niyan, yung mga basic. Alam ko na yan, yung mga justification, kahit di naman talaga nila alam, kasi nga, elementary, kumbaga sa kanila yun. Parang, babalik ako sa elementary teaching. So, wag na. Ang nakikita ko rito ay pride talaga . Kasi sila Paul kasi, is inalis yung pride nag-aaral uli. Kaya di ba after he was converted, pagkatapos na makilala niya si Simon na mangungulti ng katad, 3 years yan na nag-forlo siya. Kumbaga, na mahinga. Talagang At pumunta sa Arabia. At nag-aral. At sabi ng mga Bible scholars, nag-umpisa siya talaga dun sa mga basic teachings ng mga apostol. Inaral niya ang mga katuruan ng Panginoon Jesucristo ng mga apostol. No? Kaya humble enough siya, kaya nga sinik niya yung approval pa ng mga apostol. Hindi siya yung parang nagmayabang na ako, dati na akong lawyer ng kautusan. Ako ay abogado na. Ako ay expert sa law of Moses. So I don't need the counsel or advice or education from the apostles. Pero ang ginawa niya, hinahanap niya hanggang sa nakita niya muna si James, no? And then Peter. Kinlarify din niya personally at he was humble enough to really be under the tutelage of the apostles. Hanggang sa noong siya kumbaga siya ay inaccept na. Kasi nung una, ayaw siyang i-accept . Pero nagpakumbaba siya, sabi niya, hindi na ako yung dating Saul. Ako ay na-convert. Kinuwento niya. Hanggang siya tanggapin na. At si Bernabe ang dahilan, kaya siya tinanggap.
Si Barnabas. Opo. Kasi yung mga apostol ayaw siyang tanggapin. Pero si Barnabas na isang elder lang ng church. Sabi niya, pinagtanggol niya, hindi. Si Pablo, nagpapakumbaba at saka gusto niyang talagang aralin yung doktrina. Kaya di ba, yung first missionary journey niya, kasama niya si Barnabas. Pero Naghiwalay lang sila dahil sa kay Mark. Kasi si Mark at Barnabas, magkasin yan eh. Kaya noong magkaroon ng disgust si Paul, dahil una kasama nila si Mark, iniwanan sila ni Mark. Kaya doon sa second missionary journey, ayaw nang isama ni Paul si Mark. Ayaw naman ni iwan ni Barnabas. Kaya ang ginawa ni Paul, nag-decide siya, sige, kung gusto mong kasama si Mark, maghiwalay na lang tayo. Isasama ko si Silas. Kaya nagkaroon siya ng bagong katandem. Pero makikita mo na sa buhay ni Apostol Pablo, hindi talaga clear sa kanya kahit napakatalino niya eh. Kaya ito ay yung supposition, yung ni Leighton Flowers sa provisionism na able to respond ang tao dahil clear naman pala ang gospel ay siya hindi siya kayang ipagtanggol ng scriptures. Mahirap. Hindi siya kayang ipagtanggol. Kailangan mo siguro. Kaya maraming nababaliw eh. Kita mo sa kalsada, mayroong nababaliw, nagsusuot na ng placard na darating na si Kristo, malapit na ang wakas. Kasi walang Espiritu Santo eh. Actually, nakakabaliw ang Bible kahit napakatalino mo, hindi mo kayang maunawaan. Opo. Iwanan mo ang isang tao na magbasa ng Bible nang walang banal na Espiritu. Mababaliw yun. Actually, may kilala po ako niyan, Pastor, na nabaliw siya. Magiging out of sync siya sa mundo. At hindi niya mapapag-reconcile ang spiritualidad at saka yung kasalukuyang mundo. Mamumuhay siya na parang tagalangit. Na hindi siya kayang maunawaan ng mga tagalupa. Nag-iirmitan nyo na. Kasi nga, hindi kayang maunawaan ng isang pangkaraniwang tao na patay sa espiritu ang Biblia sa kanyang sariling kakayahang umunawa o sa kanyang inherent ability to understand things. There is no such teaching sa scriptures that man is able to understand the things of God. Well, in fact, no one has ever heard. No one has ever seen the plans of God for those that He loves. In the future, wala pang nakakaalam. Diba? Paano mo ngayon malalaman yun sa sarili mong pangunawa? Ang Diyos lang ang magre-reveal niyan. Kaya may tinatawag tayong revealed will, a hidden will or decretive will, at saka permissive will. Ang kaya lang maunawaan ng tao ay yung revealed will. And he needs the assistance of the Spirit before he can understand the revealed will. Because it is spiritual. It is not secular. It is not philosophical. It is not an ordinary learning. It is from God. So therefore, you need God the Spirit, the third person of the Trinity, to understand the first person of the Trinity. Because God can only understand Himself. Therefore, the Holy Spirit can understand the first person, God the Father, because He is also God. And when the Holy Spirit is already indwelling the person, and with the spirit of that person's spirit can now understand. Yun ang ibig sabihin ng spiritually alive. The spirit of the formerly dead in sin will be regenerated, be made alive by the Spirit of God, and figuratively, he will become a child of God. He will become alive. Figuratively, kasi hindi naman namatay. Yung spirit, kumbaga, ay nawalan lang ng kakayahan. Figuratively po yun. Figurative po yun, spiritually dead. Kung mapanood ito ni Pastor Eric Cortez, yun ang ibig sabihin. Opo, si Pastor Eric Cortez, nakikita ko, Brad, dun sa inyong mga explanation, I respect you, but that is a misrepresentation of the teaching of Calvinism and Reformed theology ng tao ayon sa iyo pag sinabi daw ng isang Reformed na spiritually dead, hindi rin daw kayang gumawa ng masama. It's not physical death. It is spiritual death. It is figurative na patay. Hindi namamatay ang spirit physically, literally. Because the spirit is a spirit. It cannot experience death. Only spiritual death ang ma-experience. Pero yung physical death, hindi. Kaya kaya pa rin ng tao gumawa ng masama lang. Yun ang spiritual death.
na tao. Mm. Okay? Ah, At pagkatapos noon, ang kanila pang doctrine ay responsible, of course, responsible open door for anyone to enter by faith. open door. Whosoever will may come to his open arms. Whosoever, parang ang Diyos naghihintay. Sabi nga, God is good. We have no objection that God is good. Yes. But Talaga naman totoo. God is also just. Kasi sa mga leaning sa Arminianism, parang binibigyan, hindi balanse ba? Mhm. Parang they emphasize just one of the characters of God, but at the expense of another character of God. Baliwala na yung isa. Oh, Laglag na yung isa. laglag na yung isa kasi pag sinabi mong may election, wala na daw pag-ibig. Hindi na Hindi nila kayang tanggapin na yung daw umiibig ay namimili. Ay, yung nga umiibig, namimili talaga, maski ikaw. Oo, siya nga. Kaya ka umibig eh. Oo. Pinipili mo yung iniibig mo eh. Yung napangasawa niya, pinili niya. Diba? May gusto ka na bagay, pinipili mo iyon. May damit ka, di naman pwedeng lahat. Piliin mo kung di mo gusto, di ba ga? Tama. Kaya nauna talaga yung pag-ibig. Pero hindi ibig sabihin, namili siya, ay hindi na siya just, hindi na siya makatarungan. Oo. Bakit? Siya ang lumikha eh. Sa palengke, pupunta ka, mayroong ito, tulad dito, namili ka nitong gagawin natin ganito. Oo. Halimbawa, at sinabi noong nagtitinda, huwag yan. Sino bang masusunod? Ako na pumipili o ikaw na nagtitinda? Ano? Aba, Siyempre, kailangan. ay ako ang gagastos, tapos ako ayaw mong pamiliin. Ganon din ang Diyos eh. Oo, tama. O siyang mag-i-exert ng ng grace eh. Bakit naman ayaw mo siyang papiliin? Bakit gusto mo na ikaw ang magde-decide? Eh di hindi na yan pag-ibig din. Oo nga. Di ba? Ayaw mo ring umibig ang Diyos kasi ang pag-ibig din ay namimili din. Hindi lang tumatanggap ng lahat na kahit sino lang. Ay hindi na rin pag-ibig pag tinanggap mo rin lahat eh. Ibang ano yung definition nila ng pag-ibig na yan, Pastor? Iba. Kasasabi nga niya, reckless love. Sa kanya. Di ba niya may kantang reckless love? Sa Hillsong. Hell song. Hillsong. Di ba? Yung hell song. Di ba? Reckless love. Pero mo reckless love kasi kahit sino ka pa, pinili ka, kahit di ka magbago. Yun ang meaning nila. Na parang kahit ano pang maging ikaw. Reckless na. Reckless ang Diyos. Grabe naman. Kumbaga sa driver, sagasaan ng sagasaan. Ibigin ang ibigin. Parang mali eh. Mali po. Yung reckless love eh. No? Hindi lang talagang parang, no? Theologically. Kasi if love is love, then it should be careful. Yes. Oo nga, no? Kasi how can you love if you are reckless? Mahirap yun eh. Parang ano po, Pastor, ano, kahit mali na, reckless eh. Yun yung ibig nilang palabas yan eh. Na hyper Hyper. grace na kahit mali ka na. Kaya ang provisionist, hyper grace nga eh. Biruin mo, ikaw din ang may hawak ng kaligtasan mo pero hindi nawawala. Kahit anong gawin mo, ano ba, kung ikay magkasala, ligtas pa rin. Imagine that. Siya ang masusunod eh. Di ba? Ako ang masusunod eh. Di ba? Kaya nga ako ang pumili sa Diyos. Ngayon, kung ako ay maging mananampalataya na at ginusto ko itong magkasala, ay secured pa rin ako. Talaga. Di ba? Talagang matindi ito. Sumobra, no? Sumobra pa sa Armenian. Mas maganda pa nga ang Armenian eh. Kasi bakit? Nawawala ang kaligtasan eh. Di talagang sila ang may gawa. Hindi ang Diyos konsentidor. Ito, konsentidor ang Diyos nila eh. Inibig sila na kahit na ano pa maging sila eh. Inibig pa rin. Parang lolo na konsentidor na pinapakampi yung apo kasi nga gusto niyang ang apo niya sa kanya kakampi. Kaya kahit na anong gawin ng apong pang-aabuso, okay lang, tatakbo sa lolo yan. Papaluin ng tatay, takbo sa lolo. Konsentidor. Iyon ang Diyos nila, konsentidor. Takbuhan ng mga dinidisiplina. Kaya gano'n ang... Kaya dyan tumatakbo talaga yung mga dinidisiplina sa iba-ibang church eh. Yan sa tingin ko, baka ito, may problema sa church niya eh. Kaya pumunta siya sa provisionism. Kasi alam mo minsan, ang doktrinang mali ay nanggagaling sa lifestyle na mali. They want to justify their lifestyle. That's why they change their doctrine. Kadalasan. Kadalasan nga po. Kasi pumupunta sila roon kasi nga ay yun yung aking lifestyle. Like yung hyper-Calvinism, no?
Sa kanila, kahit anong gawin nila, kahit pumatay pa sila, nakaplano na yun. At talagang sila ipapatay, pero ligtas pa rin. May layuning maganda ang Diyos dyan sa pagpatay ko. Diba? Mag-asawa sila ng 10. Walang problema yon. Si Solomon nga eh. May Oh. naalala ko dyan. Si David. Pastor. Ha? Yung Anong sinabi naalala na, mo? ano siya, dating daan. Tapos na-convert siya doon sa amin sa probinsya. Na-convert siya sa pagiging born again. So ngayon, na masama na siya sa mga worship, tapos sa mga crusade. Hmm. Until one time, ay ano pala siya, nagbumalik sa dating daan. Hmm. Kasi yon ay hindi niya matanggap yung sinasabi sa kanya ng church na iwalayin mo na yung isang may kinakasama kasi siya. Hmm. So, ang ginawa niya, umalis siya sa church. Bumalik siya sa dating daan. Dito niya, may tinuturuan niya sa Bible na Yes. kinakasama. Sa yung kay Soriano, ay Oh. wala daw namang problema yun. Yes, opo. Kasi yun daw namang yung kasulatan ng kasal, yun daw ay gawa lang ng tao yun. Yeah, Kaya ganyan. kahit nagli-live-in, kasal kayo sa tingin ng Diyos. Saka kahit bading ka, pwede ka eh. Kung anong gusto mong maging buhay, walang problema. Dahil, ikaw naman ay mahal ng Diyos eh. At saka nasa tamang daan ka naman. Okay lang. Kumbaga, tapalan mo ng mabuti mong gawa, yung masama mong ginagawa. Kahit magmura ka, bakit nga? Ang Panginoong Hesus daw, nagmura din. Tinawag daw niya ng mga ulupong, yung mga mga pariseyo. Mm. Oo. Kaya siya daw ay nagmumura din. Ang mura naman niya, hindi ulupong. Nga. Kasi figurative lang ang Panginoong Jesucristo, hindi yun mura sa kanila. Figure of speech yun. Yung ngayon, hindi na. Talagang pag nagmura, ang tao ngayon, galit talaga. Galit talaga. Hindi yung... Ang Panginoong Jesus kasi, even if He utters a word that is not good, hindi good to the ears, no? Opo. Hindi magandang pakinggan, wala siyang yung hatred eh. Wala, absent yung panunuya, yung malicious na intensyon, Hindi ko na ipahiya. Hindi siya personalan eh. Kumbaga, he simply describes their state spiritually. Yes. So, hindi siya talagang gaya ni Soriano na galit. Talagang Nanggigigil pa nga eh. mararamdaman mo talaga. Nagmumura pa. At talagang pag nagmura siya, may halo ng gigil. Yung taranta. Di ba? Sorry sa words. Hindi mo kayang sabihin, ano? Kasi Pero nga, hindi kayang sabihin yun ang tunay na mananampalataya na parang sasadyain mo eh. Oo. Sasadyain. Pero siya, Pastor, parang ang gaan-gaan. Nung lakas talaga. Ay, siya naman ay anak ng demonyo pa rin eh. Hindi naman siya naging mananampalataya. Hindi siya na-regenerate. Kailan At ang kaligtasan niya ay sariling gawa. Kaya paano siya maliligtas? I can say, based on his teachings, that he is not saved. Yes po. He is not saved. And all those who are believing and still members of Dating Daan, we pity you. Because if you will not go out of that sect of Christianity, you will not be saved. You will go to hell. Same as those who are in INC, in Roman Catholicism, if you will not change your doctrine and your perspective, and if you will not shun away from worshiping man-made sculpture, yung idols, images, that is an abomination to God. That is idolatry. And God is angry sa mga sumasamba sa Diyos. Kaya nga po, we are here to help, no? Masakit man talaga. Kadalasan talaga, masakit Talaga. Walang operasyon na hindi masakit. Kahit may anesthesia, paglipas ng anesthesia, Sakit. masakit pa rin. Wala na yun. Nawawala kasi yung pangimi. Kaya kahit na anong gawin, talagang masakit po ang katotohanan at ang kagamutan. Pag naggamot ka, talagang masasaktan ang iyong katawan. Iinom ka ng mga gamot, yung kidney mo talagang mabubugbog yan. But that is the consequence of having an illness that you want to medicate on. Gusto mo talagang gumaling mula roon. So, kailangan mo rin ng sacrifice. Sacrifice mo yung kidney mo para gumaling yung pancreas mo at liver mo.
Kasi wala namang ibang paraan. Totoo. Kundi papasukin mo sa katawan mo yung gamot. Oo. Eh pag pumasok sa katawan mo, iti-filter talaga ng kidney. Okay. Kaya ipag-pray mo na lang na yung kidney mo, yun naman ang hindi tamaan. Opo. Kaya nga alam mo, it's still good na mag-preemptive tayo eh. Yung alam mo yung yung sabi nga ay prevention is better than cure. So kung mayroong mga namamali, kaysa kayo magpatuloy pa na malubog diyan, i-prevent nyo na. Kaysa pag nalubog kayo diyan, baka wala ng lunas. At Tama. impyerno na ang inyong kahantungan. Salvation po is by grace of God. You cannot earn salvation. You cannot be saved by your own faith. You must be regenerated so you can have the faith that saves, that is produced by the Holy Spirit at the time of regeneration. So, unless you believe in the finished work of Christ after you have been regenerated, of course, you cannot be saved. It's only the Lord Jesus Christ who can save you. He is the only way, the truth, and the life. And no one comes to the Father in heaven except through Him. There's no other way. There's no religion that can save you. There's no Savior who can save you. There's no idols who can save you. There's no personality or leaders, religious leaders per se, that can save you. It's only the Lord Jesus Christ. Religious leaders are just instruments like us. We cannot save you either. It's only the grace of God through the Holy Spirit and through faith that the Spirit produces in the person. Yes. Yun po yun. So you must repent from all your unbiblical theology, unbiblical beliefs that you can save yourself. No, you cannot. And you will die in your sin, even if you want to be saved, and even if you give your life, to serve God. But you are trusting your own righteousness to save you, you cannot be saved. Even if you become a priest or a nun, even if you give your life, as a sacrifice for others, you cannot be saved. And that's the reality. That's the truth of the Word of God. No one can come to the Father except through the Lord Jesus Christ. That's the only solution. And Pastor, napakaganda po na itong nag-exist itong The Narrow Gate Ministry na para magbigay ng mabala Opo. sa atin. At i-guide tayo talaga. Yes po. We have experience po na dating Roman Catholic, biglang pumunta sa church, and ever since from 2019, pinanood niya lahat yung mga Narrow Gate videos. Kaya nung magkakilala kami, I was so amazed at the work of God in his life that a Roman Catholic, although his partner, his wife, is a Christian, but he himself is a Roman Catholic. He considers himself a Roman Catholic member and adherent. But through the Narrow Gate, talagang namulat siya. At natitiyak po na ito ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. That's why I told him, it's the work of the Spirit of God. We are only instruments. We cannot add anything to that. So, and yun nga, second attendance siya sa church. So bago siya umalis, puntang ibang bansa, he requested to be baptized. And who are we to deny his request? Kaya agad-agad kaming nagplano ng baptism. So God works in mysterious ways, especially with his work of salvation. So there are people out there, if you are viewing our podcast, if you come from, if you are a member of any religion other than Christianity, God has elect from among all religions. And only He can make you alive. Only He can save you. We are just instruments. Ang kanila pang ay mayroon pa silang open door, provide yung O, open door. Yung V is vicarious atonement. Ang sabi nila dito, provides a way for anyone to be saved by Christ's blood. Anyone talaga. Parang pagkain nga lang yung salvation na iniaalok, so dependent sa taong kukuha kung siya kakain at mabubusog.
Kung ayaw niya, di walang magagawa yung pagkain na yun para siya mabusog. Ganun din, para sa kanila, andyan ang dugo ni Jesus. So, siya ay efficient at sufficient. Pero pag ayaw mo, hindi ka masave. Ayaw mo dahil hindi siya sufficient. Paano na magiging sufficient kung hindi makapag-save? Paano rin maging efficient kung hindi rin makapag-save? So, ang nagre-rest pala sa tao na patay sa espiritu ang kaligtasan niya at yung pag-aalok pala ng Diyos ay Kanya na. kaya naman pala niyang tanggihan at tanggapin. O di, parang ang kamatayan pala ni Jesus, ang tawag dyan, hit and miss. Yung parang tumutudla ka o pumapana ka, walang, patsamba lang, nakapiring ang mata. Bahala na. Parang ganoon ang ginawa ng Panginoon. No? Bahala na kung sino ang maligtas. Basta ato, tinapos ko na. So magiging walang kwenta yung kanyang sakripisyo, yung kanyang paghihirap. Yung kamatayan niya ay lalabas na the worst case of tawag doon, meaningless death. Meaningless eh. Walang kabuluhan. Parang namatay siya na bahala ka. O sino lang ang gumusto, parang wala siyang object nung dugo niya, parang wala siyang pinlano na ibigyan noong kanyang pagliligtas at wala siyang plano na, kaya nga sabi ng Panginoon, John 10:10 pa lang, no? I'm dying for my sheep. So I'm not praying for all the people in the world. I'm praying for my sheep. Biruin mo. Hindi siya nananalangin para sa lahat ng tao, di ba? 17 ng John. Pinapanalangin niya yung kanyang kinamatayan. I am dying for my sheep, and my sheep know my voice, and they will hear my voice. Di ba? At babalikan ko nga sila sasama ko sila. No? Kaya nga ang utos kay Pedro, pakanin mo ang aking tupa. Hindi sinabi kay Pedro, pakainin mo lahat ng tao. Ito pa lang. Kasi total naman, para sa lahat pala ng tao yung aking dugo at yung aking pagsasakripisyo, di iyon ang alagaan lahat ng tao. Hindi. Ito pa lang. Hindi, tupa lang Laging mayroong identifier. No? Ang laging ang laging object ay tupa. At saka may kambing din. Nakakita mo ang mga ilustrasyon ng Panginoon, no? Ay yung mga isda na masama, isda na kagamit-gamit, yung pwedeng kainin. Yung lambat, talinghaga ng lambat. Yun namang isang ilustrasyon, yung talinghaga ng kulungan na may nagkukunwaring tupa. No? Hindi lahat ay tupa. No? Talagang yung kanya lang kinamatayan, yung tupa lang. Tapos meron din yung mga weeds, yung parable of the wheat. At saka yung weeds, no? So sa isang bukid ay meron ding mga masasamang damo. At pinababayaan lang. Sabi nga nung magsasaka, akin na po bang bubunutin? Hayaan mo lang yan. Sa huli ay ma-identify din yan at itatapon yan. Susunugin yung mga hindi tunay na wheat. Ganon din, no, na hindi lahat, kahit nga nasa loob ng iglesia, hindi lahat elect O tapos sasabihin mo para sa lahat. Kahit nga na kakarinig na ng gospel, no? Mga member na ng church, di ba? Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon ay papasok sa kaharian ng aking Ama, di ba? Sa langit. Kundi yun lang ang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. So yung tupa lang ang sumusunod kasi. Kita mo ang mga tupa, laging sumusunod yan. Yung kambing, lagi kang susuwagin. Wow yan. Hmm. At nauuna pa. Oo, sa iyo. Ikaw pa ang ipapastol. Baka pastulin ka ng kambing. Kasi kung saan niya gusto, doon siya. Yeah. Oh, di ba? Pero ang tupa, isang tawag mo yan, pupunta sa iyo. Nakadepende po sa pastol sila. Kahit na dito, alam nilang mas masagana rito yung damo, pero dito mo sila gustong dalahin. Pag tinawag mo yun, doon sila manginginahin. Kaya lang sumusunod sa akin. Mga tupa lang ang sumusunod kasi. So yung tupa lang ang talaga ang maligtas Hindi pwedeng yung lahat ng tao, o sige, bahala na kayo. Ay kung hindi tupa yun, hindi talaga yun kakain. Kasi hindi niya kilala ang tinig Hindi yun pupunta sa Panginoon. Likas na sa tao na yung tupa talaga, o likas sa tupa na alarawan ng isang taong elect, likas sa kanya na dinggin ang tinig. Yes. Pero likas sa isang kambing na kahit anong
gawin mo. Kahit anong tawag mo, ay talagang ikaw ang pupunta sa kanya. Kasi ihilahin mo talaga. Ay, pero lalabanan ka pa noon. Susunod lang yun sa iyo pag umulan. Takot talaga yun. Doon pupunta talaga yun. Saka yun pati, sa mesa mo pa pupunta sa kusina. Oo. Maski sa loob ng bahay pa pati. Kakainin pati niya ang dingding mo. Walang pili yun. Kaya destructive ang kambing eh. Pagka ang iyong dingding ay yung mga kawayan, sala-sala, makita mo, butas-butas na. Diba? Ganun ang spirit, ganun ang ano ng kambing, no? Yung kanyang natural appetite. Kahit ano pwedeng kainin. Pati sako nga, kinakain nun. Plastic. Kaya nga, yun. Isa pa nila, vicarious atonement, we are not adhering to that. That is a false teaching. Illuminating grace, sabi ko na nga, no? Na parang malinaw na ang Bible. No need na for human beings to be assisted or to be regenerated by the Spirit. Assisted pa sa prevenient, no, sa Arminian. Sa kanila wala ring prevenient grace, destroyed. So ang tao ay dinidestroy o wawasakin, badalin sa impyerno due to their unbelief and resisting. So, nare-resist ang Holy Spirit. Natatanggihan ang Diyos. Pag Diyos natanggihan, hindi siya Diyos. Hindi siya. Saan ka nakakita ng Diyos na tatanggihan? Hindi yung Diyos ang tumawag sa iyo. Alam nga naman. Sabi nga ni Paul Washer, nang sabihin ng Diyos sa mga tala, diyan ka lumagay. Mga planeta, diyan ka. Huwag kang gagalaw, diyan ka lang. Sumunod. Pagdating sa tao, sinasabi nyo, kaya. Ayaw sumunod. Hindi, kaya hindi yung sumusunod, hindi yung sinabihan. Hindi yung tinatawag. Malaya siya sa kanyang sarili dahil hindi naman siya elek eh. Eternal security, ito yung yung kanilang pinaniniwalaan sa Calvinism or Reformed theology na yung for all true believers nga lang. Di ba? Eternal security. So, yun lang ang pinaniniwala. Kaya one-pointer ito ng Calvinism. Ayaw naman yung patawag na gano'n. ang totoo, hiniram lang din niya yan sa atin. Nauna na po ang Reformed theology sa lahat ng theology since Apostle Paul. Yan na yung teaching eh. May pinili na eh. Diba? Systematically, kanya na pong sinet forth yung theological foundation ng church. Romans, Galatians, Ephesians, Colossians, Thessalonians, even yung second coming, diba? Corinthians. Paano mo pa sasabihin na yan ay wala sa Biblia? Ang linaw-linaw, Acts pa lang. And those who were predestined to eternal life believe. Ba't binaliktad? Kasi nga, iniisip din ni Luke, baka kasi sa ibang panahon, ang akalain ng tao, kaya naligtas dahil sa sarili. Diba? Walang papel ang Diyos. Kaya doon sa Greek, ang linaw-linaw, hindi mabago-bago yung translation. Kaya nga, yun, ang provisionism. Okay. Tanong na tayo. Ito, si Dada. Medyo marami siyang Si Dada. tanong. Oo. Dada. Bago yan Sa YouTube yata yun, Brother RJ. Okay. Yan. Sige. Sabi niya, may mga comments siya eh. Siguro ang entertain natin, Pastor. Kay Dada. The Logos Official. Okay naman, siya, para susuportahan po niya yung ating Tune in Gene. ang tao. Kay Mercado. Ayan. Shout out. Ito muna pala kay Righteous Man. Question pass. Kung hindi pala ang bag ng tao ang basihan, bakit sinabi sa Revelation na gagantipalaan ang tao? Ayon sa kanilang ginawa dito sa mundo. May manupatay. Hindi ba sa mabubuting gawa yun? Okay. Kung sa Revelation ang sinasabi mo, sa Revelations 20, hindi po gantimpala ayun. Yung sa Revelation 20 na sabi doon ay binuhay ang lahat ng mga patay, dakila man o aba, umarap ang lahat ng mga namatay at ang sabi doon, hinatulan sila ayon sa kanilang ginawa. Yung pong sa Revelation, hatol. Hindi po pagliligtas. Hindi po gantimpala yun. Kung tinutukoy mo ay Revelation 20, no? Lahat ng tao po kasing namatay na hindi mananampalataya, mayroong specific siya na judgment para sa kanila.
At ang tawag doon ay Great White Throne Judgment Great White sa ecclesiology at saka eschatology. At yan nasa Revelation chapter 20. At yan po, kaya po ay sila'y bubuhayin, sila'y haharap sa Panginoong Kristo, ay dahil po yung impyerno na kinalalagyan na nila ngayon, yun po'y gugunawin din. Kaya pansamantala, magkakaroon sila ng pagkakataon na humarap sa Panginoong Kristo at yung pong kanilang katawan din na namatay, sabay-sabay nabubuhayin kasi yon yung lahat ng mga hindi mananampalataya. At muli na sasapi ang kanilang kaluluwa, espiritu sa kanilang katawang pang-impyerno. Kasi kung may katawang panlangit, may katawan ding pang-impyerno, ano? Iba ang katawang panlangit, syempre, at iba ang katawang pang-impyerno. Common sense, no? Hindi naman pwedeng glorified. Pag glorified, di punta kang langit. So, hellified. Ngayon, bakit sila bibigyan ng katawan at bakit pahatulan? Kasi po, ganito yon. Under the judgment of God, for those who are non-elect, who are definitely going to hell, under sa judgment ng Diyos doon, hindi po pantay-pantay pa rin ang parusa dahil ang Diyos po'y makatarungan pa rin eh. Hindi naman po pwede na yung pagdurusa ng isa lang ang napatay sa lupa ay kapantay ng pagdurusa ng isang milyon ang pinatay gaya ni Hitler. So, unfair iyon sa isa pumatay ng 5 lang, no? Pero hindi po ibig sabihin sila'y pupuntang langit, kundi po I believe that there is a degree of punishment for all unbelievers. Kaya nga sabi doon, hahatulan sila, di ba? Parusa, ayon sa kanilang ginawa na nakasulat sa mga aklat. Ibig sabihin, lahat ng ginawa ng taong masama, kung hindi ka mananampalataya, nakasulat sa aklat. Bakit nakasulat? Dahil hahatulan sila ayon sa degree ng kanilang ginawa at may katapat din siyang commensurate siya na degree ng pagdurusa. At yun ay kanilang pagdudusahan sa tinatawag na dagat-dagatang apoy. Yun ang lilikhain muli ng Diyos after magunaw ang langit, ang lupa, ang impyerno na kasalukuyang tinitira nila, papalitan iyon ng dagat-dagatang apoy. Dahil magkakaroon na rin ng bagong langit at lupa, magkakaroon na rin sila ng permanenteng tirahan at lahat ng mga hindi sumampalataya, lahat ng hindi hinirang, sa lahat ng panahon, sa lahat ng dako, lahat ng lahi, lahat ng wika, lahat ng bansa, lahat ng tribo, dadalhin sila roon sa final destination, yun yung lake of fire na kung saan ay mayroong antas na ang pagdurusa. As of now, dahil wala pa yung Great White Throne Judgment, pantay-pantay pa lang ang parusa ng lahat ng hindi mananampalataya sa impyerno pa. Ito po ay temporary lang. Pero nagdurusa na po sila. Pero nagdurusa na sila. Sa apoy pa rin. Pero hanguin sila roon dahil sila'y mabubuhay. Kasi bakit kailangan na hintayin yung pagkabuhay ng kanilang katawan bago yung paghatol sa kung gaano kabigat ang pagdurusa? Dahil po hindi pa kumpleto ang kanilang buong pagkatao. Ano bang ginamit ng tao para magkasala? Di yung katawan. Kaya yung katawan din na yon na namatay at naging abo na, yun din ang bubuhayin, same face din. Dahil para lubos-lubos yung parusa. Kaya hindi pa talaga mapaparusahan ng ganap kasi yung katawang ginamit nila sa pag-iinom, sa pagpatay, sa pagsuntok, yun pa rin ay kailangang kumpleto. Yung espiritu, kaluluwa at katawan nila, complete being nila para parusahan ng kung anumang gaano kalaking pagdurusa. Hindi po yun pagliligtas, kapatid, yung unrighteous one, yung sa Revelation. Ngayon, doon sa sinasabi mong gagantipalaan, yung po'y para naman, wala sa Revelation, nasa Thessalonians yun. Na ang mga mananampalataya, tsaka Korinto, ang mga mananampalataya ay gagantimpalaan naman ng Diyos sa tinatawag nating bema o judgment seat of Christ. Na hindi po unfair ang Diyos, na kahit under naman sa grace, yung under sa biyaya ng Diyos, yung mga naligtas, hindi sa gawa. Hindi sa gawa. Pero Wala pa rin. gagantipalaan naman sila dun sa kanilang paglilingkod na ginawa habang sila ay nasa lupa. Kaya may 5 korona na tinutukoy ang Biblia na yung 5 crowns na yun ay ibibigay sa mga mananampalataya. Diba? At yun ay kanilang iaalay sa Panginoon Kristo. Di nila yung susuotin.
Iaalay nila iyon sa harapan ng kordero. Kaya nga, may mga mananampalataya na mas marami ang gantimpala kaysa iba. And there is a theological thought, no, under sa millennialism, that those who have worked harder and with pure motives, kasi ang gantimpala ay hindi ayon sa laki ng ginawa, kundi doon sa pagkadalisay ng motibo. Kaya nga, even yung isang basong tubig na malamig, ibinigay ito dahil lingkod ng Diyos ang binigyan, alang-alang sa Panginoon, kaya niya siya nagbigay, may gantimpala rin yun. At naniniwala ako na, ako personally na doon sa Millennial Kingdom, may mga mananampalatayang hindi Hudyo. Sila'y makakatuwang ng mga Hudyo sa pamamahala. I do believe that if there are nations in the world that are to be ruled by believers, so believers during that time na nagkaroon na ng resurrection, meron ng glorified body, sila'y kasama ng mga Hudyo na mamamahala. Ang mga Hudyo pa rin, yung prominent leaders, sila ang mga presidente, but yung mga prime minister, I do believe, yung mga senator, if there are senators during that time in different countries, they will be composed of believers who have been entrusted by God with little, but they have been trusted. So they will be entrusted with much. That is for their, ang tawag doon is reward. Sila ay bibigyan din ng gawain ng Diyos na mas malaki during that time. Kasi anong gagawin naman natin doon din, di ba? Ay naghahari si Kristo sa lupa during 1,000 years. Sino ang kanya ngayong mga representative? Siyempre, mga ambassador siya. We do believe na ang mga Hudyong mananampalataya ang mangangaral during that time. Because that's the time of the Jewish people to fulfill their long time role dapat na ginawa nila noon. Na sila dapat ang spokesperson ng Diyos sa Old Testament. But they became hard-headed, so much so that responsibility was taken away from them and was given to the Gentiles in Romans chapter 11. But sabi nga ni Apostle John MacArthur, sabi nga ni Pastor John MacArthur, there will come a time that there is a remnant of Israel and the whole nation of Israel during that time will be saved, and that will be during the millennial kingdom. Because Christ is already reigning on earth in Jerusalem. Paano hindi maging mananampalataya lahat yan? Yung panahong yan. Kaya nga yung remnant na tinutukoy dyan, na lahat ng Israel ay maliligtas, yun ay during the millennial kingdom. And they will be the ones to fulfill their duties na hindi nila nagampanan during the Old Testament. Doon sa millennial kingdom yun mapapagawa ng Panginoon. But that's my personal view. And also the views of many millennial believers. Naniniwala din sa millennial kingdom. Yan din naman ang view. Okay. Okay, Ano pa? po. Sagot sana, unrighteous one. Malino naman, hindi naman nabanggit na hindi sa gawa. Patunay lang mapas na mabuting gawa, hindi talaga kasalanan. Hindi, skip natin yan. Ask ko rin pas lahat ba ng Kristiyano, kaya na righteous one, lalo na sa mga member, mandatory ba na lumalim lahat sa Reformed theology? Hindi lang pastors, kundi Opo, mandatory. We grow in grace, we grow in the knowledge of the Word of God. Mandatory po na lahat ay lumalim. sa doctrine At pag lumalim ka, tiyak reform ka na. Kasi mababaw lang po ang non-reform. I will tell you, in the history of the church, Reformed theology is the finest theological persuasion or stand. This is the finest. And this is the most accurate. Pag pinaghambing-hambing mo, kasi talagang pagka talagang ikaw ay dating Arminian, ikaw ay dating mali-mali ang katuruan, Pentecostal, Charismatic, pag pumunta ka na sa Reformed theology, grabe na. Mo na ngayon talaga, ay grabe pala, akala ko ganito lang. Kaya ang Reformed theology po talaga ay pinakamalalim, pinakatama.
Pinakatama sa lahat. Pinakamalapit sa script. Pinakamalapit, hindi lang talagang hindi lang malapit. Talagang ayon sa scripture. Evangelical. Hindi malapit. Okay? Ayon sa scripture talaga. Ano to yan? Request? And they will align their faith based on their lifestyle. And mag-follow sa Tama po. tune in. Doctrine of Trinity po, meron na po yan. Hanapin niyo po. Pakihanap na lang. Pakihanap na lang po, amin na po natalakay. Kawawa na lang yun ang elect. Bawa daw po yun ang Hindi naman tanong eh. Kawawa talaga. Hindi po naman namin sinasabing hindi kawawa eh. Kawawa po talaga. Oo. Tama ka po. Sabi po niya, May times pa. na-atake na tayong programa natin ng mga false teachers. Ewan ko po, wala pa namang umatake po sa amin. Siguro hindi po kami sikat eh. Pero meron pong ano dito. May aw po. Siguro, Wala pa po. Wala pa pong maatake sa amin na nalaman namin. Baka habang nasa hindi naka-online, offline, kami po I'm sure, tinaatake na po kami nang hindi po nang hindi pa online. Pero natake ka. Si Domingo. Ito na kita. Kahit maglupasay ka, sumusunod kay Jesus, hindi ka elect, you go to hell. Yes, opo. Wala po tayong magagawa eh. Totoo po yan. Pero yung non-elect pastor, hindi naman siya maglulupasay eh. Hindi. Meron talaga na naglulupasay din. Yung mga Pentecostal charismatic nga naglulupasay, di ba? Opo. Yung ang mga Hindu naglulupasay din, Buddhist. Kasi akala nila ay yun ang tama eh. Opo, kahit maglupasay ka pa, kahit anong gawin mo, kung hindi ka elect, you will go to hell. Sorry, but not sorry. Bakit need pa to preach sa mga nation? Ay utos po eh. Diba? It's very clear that we need to preach to all nation kasi hindi naman namin po kilala kung sinong hindi elect. Yun po ang problema namin. Hindi po namin kilala sila. Nakikilala lang namin sila pagka nakakilala na sa Panginoon at nasubaybayan namin yung kanilang buhay. Kaya po Matthew 28:18-20, preach to all nation, make disciples of all nation. Diba? Syempre, magpipreach ka para ma-disciple mo. Yes. May will ba yung Yung Figurative lang po yun. Huwag mo pong intindihin yun. Minsan po, gagamit din tayo ng mga figure of speeches. Sa Biblia po, ang daming figure of speech. Sabi doon, let all of the trees clap their hands. Hindi naman natin inaano yung Bible eh. Pero sabi, alam natin na yun ay figure of speech, personification. Yung pong sinabi ni Paul Washer, ganun din, personification. Na yung mga tala, kung may isip, no, sinabihan ng Diyos, so sumunod. Ngayon, ibig lang sabihin doon, God is so powerful that enough para ang mga tala makreate at pumwesto sa gusto niya. yun po ang ibig sabihin. Yun po ang ibig sabihin yun. So, yung pong binanggit ni Paul Washer ay personification just as many scriptural texts na personification din ang genre. Roman Catholic ito, Pastor. Fake news to say reform si Paul. Wala naman kaming sinabing reform si Paul. Yung sinabi namin, reform ang turo ni Paul. Kaya hindi naman sinabing reform, wala pang reform noon na church eh. Pero ang doctrine niya ay reform na. Catholicism, Catholic daw po si Paul. Hindi po. Apostle po is not a well, baka ang Catholic na sinasabi niya ay universal church. So kung universal church of Christianity, in that sense, Paul is a Catholic. Pero pag sinabi mong Roman Catholic, ay hindi po si Paul Roman Catholic. Bakit po? Pinatay po si Apostle Paul ni Nero na isang Roman. Galit na galit po ang mga Roman Catholic kay Paul. Ang mga Romano. Kaya pinugutan ng ulo sa history. Mayroon na pong ano ngayon sa hell. Mayroon na po pumunta, hindi lang po iniinitan po, talaga pong tinutusta. Pag ininit lang kasi parang itinabi lang sa apoy eh. Hindi po, talagang tinutusta at sinusunog. Ang unang pupunta sa hell after revelation is si Satan. Tama naman po. Pero meron na pong tao ngayon sa hell. At yung hell na yun yung itatapon sa... Meron na po. Kaya nga po hahanguin sila eh. Di ba? Hinango sila sa impyerno, sabi sa Revelation. Yun yung mga nangamatay mula pa nung unang panahon na hindi pa nagkaroon ng hellified body. Hahanguin. So, ibig sabihin, meron ng hell. At meron ng hell, meron ng tao doon ngayon. Totoo po ba sa Revelation? Opo, meron pong election pa rin kahit sa mga naiwan. Ang salvation po ay laging by grace.
Kaya lang po, dadaan po sila sa tribulation. Hindi pa sila mananampalataya kasi nung dumating ang Panginoon. But definitely, may maliligtas pa rin po doon sa Yes. dumaan sa tribulation. Kaya po mayroon pong resurrection pa rin after the tribulation bago pumasok doon sa sa millennial kingdom. Ang grace po, election, yan pa rin po ang kaligtasan kahit sa panahon pa rin ng millennial kingdom. Hindi po naiiba ang mode of salvation dahilan sa iba-ibang yung sitwasyon sa kasaysayan. Lagi pong sa Old Testament, by grace pa rin. Regeneration pa rin. No, during the New Testament, ganun pa rin. At hanggang ngayon, at hanggang sa Millennial Kingdom, ganun pa rin. It's all grace, no? In all history of mankind, salvation is by grace alone, through faith alone. Modesto. Ambog na Arminianism, naligtas sila dahil sa kanilang gawa. Ano sila i-judge? Ano kaya ang parusa kung may degree man? Siguro doon sila na hindi lalong mainit. Kung may Armenian po naligtas at sa gawa sila nagtiwala, ay talagang di sila maligtas. Pero there are other Armenians, so honestly, talaga na hindi rin sila nagtitiwala sa gawa. Yun nga lang ay ang problema sa mga Armenian na nagtitiwala na sa kanilang faith na sila daw ang nagligtas sa sarili, ay hindi sila magkaroon ng assurance of salvation talaga Laging pabago-bago. Natatakot sila pag nakagawa ng kasalanan. Kasi laging ang Armenian, meron sense yan nung contribution Kasi sila ay synergistic even sa kanilang Christian living. Okay. Synergistic sila na kailangan nilang panatilihin yung kaligtasan nila. Deep inside, no? Talagang nagtatakot sila. Naku, baka ako hindi ligtas. O baka ako ay kasi ganito pa rin ako. So, yun lang po ang pagkakaiba. Pero hindi po naman pupunta sa impyerno kung ang isang tao ay Armenian lang per se na naniniwala naman na by grace naman. We believe that there are Armenians who are saved, but they are not fighting Calvinism as hard as those who are fake believers. You're ba ang reform? Sa reform sa maybes? Hindi po totoo. Actually, only in Reformed theology that there is a place for infant salvation. Sa Armenian po, hindi pwedeng maligtas ang baby. Bakit sa Armenian system, sa provisionism, sa Molinism, ay dahil nga sa faith sila kaya naligtas at kaya sila na-elect ay dahil sa faith, ay hindi po mai-elect ang baby. Kaya po, there is no place for infant salvation in other system of theology, but only in Reformed theology. Kasi we believe that infants are all elect if they died as infants. And they will be regenerated. And we just don't know when is the time that they will be regenerated. It is before their souls will leave their bodies, or before they reach heaven, or in between. So that's the only thing that we know about infant salvation, that they should be regenerated, because no one can understand the things of God unless the Holy Spirit is indwelling them or indwelling him or her. Kaya the Holy Spirit must regenerate the baby before going to heaven, because that baby cannot understand the things of God. Kahit sa sarili niyang intellect, he cannot understand. How can he understand if there's no Holy Spirit? That's why babies who are dying in infancy, they are all saved. They are all... Now, si John MacArthur po, basahin mo yung kanyang aklat na Safe in the Arms of God. Doon, piniliwanag niya kung bakit ang mga sanggol, by the way po, si John MacArthur po ay reformed, no? So, kaya po, maybe, yung pong hyper-Calvinism, we admit that there are some believers or members of Calvinist theology, or what we call specifically yung Reformed Baptist na hyper-Calvinist, naniniwala sila na yun lang mga anak ng mananampalataya ang ligtas pag namatay na bata. At ang mga anak ng mga hindi mananampalataya ay sa impyerno. Pero still, walang reform na nagtuturo
na lahat ng bata ay papunta sa hell. Oh, wala. Well, tama rin naman. Sa iba, some babies will go to hell. But sa amin po na reform, kasi iba rin po naman ang leaning ng reform eh. Iba-iba rin po naman ang amin pong diin. Kami po talaga ay naniniwala na lahat ng sanggol na namamatay ay elect, kaya lahat sila ay save at lahat sila ay i-regenerate. Kahit sumunod ka pa kay Jesus, kung hindi ka elect, bye-bye, go to hell ka. Opo, kasi hindi po pagsunod ang kaligtasan. Hindi mo po maligtas ang sarili mo dahil sa pagsunod o sa iyong sariling gawa. Kaya po kahit ano pang gawin ng tao, hindi po siya masave. Pero Obidos, si Ronald Obidos, Pastor, dating Adventist yun. Tanong ni Anraitos, out of topic, familiar po ba kay Ronald Obidos? Familiar po si Pastor Derek. Ako po hindi. Ano ba si Ronald Obidos? Dati po siyang Adventist debater. Tapos siya po ay na-convert sa Baptist, born again na po siya. At kinakalaban na po niya ang Sabatista. Pero ngayon na siya ay Baptist. Sabi sa provisionism, babies are all saved. Well, ipakita nyo po kung saan yan. Kasi paano maligtas? Against yan doon sa... Kasi sabi nga ng provisionism, ito yung mauunawaan daw eh. Dapat daw sa pangunawa. Maliligtas ka dahil naunawa mo. Paano nga makaligtas po ang babies hindi po sila nakakon. So well, ipakita mo kung saan sinabi. O kasi hindi pa namin nakita. Baka naman meron nga na turo si Leighton Flowers na ang lahat ng babies ay ligtas, pero kukontra yun sa kanyang sariling doktrina. Paano kung hindi ma-regenerate ng Holy Spirit? Okay, nasabi ko na po yan. Ito po sa baba. Reform, sino ang pure sa inyo? Well, we claim that we are pure. Di sa amin ka po maniwala. Titindigan namin. At susuportahan namin talaga ng scripture. Tisuportahan po namin ng scriptures ang aming sinasabi. Okay? Kung wala na po. Okay. Tayo po'y magpaalam na muna at invite ka namin, dada. Pwede ka pong magdada talaga pagka dumada, pagka po dyan sa comment section. Yes po. Malaya po kayong dumada dyan. Amin po kayong i-entertainin. Yes, kahit sino po. Kahit sino po. Opo. At God bless you. Pastor Derek, magpaalam na tayo. Ayan, so magbabalik po kami sa Webes at ito po ang The Narrow Gate and we are the Cult Busters. God bless you all.